Wala akong kasing yaman ang Diyos at ang kanyang mga anak ang tagapagmana. Ang nais ko lang po idiin dyan, ang Panginoon po'y giver. Tama ba? Ang Diyos ay giver. Amen. Kaya mga kapatid, kapag ikay marunong magbigay, nagbibigay ka ng tithes, nagbibigay ka ng offering, nagbibigay ka ng first fruits, kamukha ka ng iyong Savior. Are you with me? John chapter 1, verses 1 hanggang 3, alam po natin ito. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos, ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Itong berbong ito ang dahilan ng verse 3. Ano sabi? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Hindi lang ibinigay ang kanyang buhay, maging lahat ng naandito ay ginawa niya. Amen? Wala ho tayong atin, mga minamahal. Kanya lahat yan. Ibinigay din ang kanyang buhay. Kaya mga kapatid, ang pagbibigay ay nagiging kawangis ng Diyos. Kaya mayroong spiritual growth sa pagbibigay. Tama ba? Pero nais ko pong sabihin sa inyo, hindi mo ito kayang gawin hanggat hindi ka pa sa Diyos. Ang inahamon natin ngayong umaga ay yung mga tiyak ng palangit. Takpan mo na lang ay yung tainga kung nasasaktan ka. Hindi ka namin pinipilit gawin ang ating aaralin. Are you there? Yung magbigay ng tithes, yung magbigay ng offering, yung magbigay ng first fruits, yung magbigay ng time, magbigay ng talents, magbigay ng treasure, any kind of givings you can offer to the Lord, hindi ho namin yan ipinipilit. Kaya takpan nyo na lang inyong tainga kung hindi ka anak ng Diyos. Hindi ito iyo. Pero kung ikaw na may anak ng Diyos, hindi ka na dapat pilitin. Tama ho ba? Tama ho ba? Pag hindi anak ng Diyos, hindi pinipilit. Pero pag anak ng Diyos, di na dapat pilitin. Tama ho ba? Tingnan po natin, kasi sabi po ng verse 11, nagkaloob eh. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan. Kalaan mo yan mga kapatid. Kayamanan. Ang pinag-uusapan dito. Hindi basta tithes. Are you with me? Ginto, Mindoro, at Mira. Akala mo nandiyan na taga Mindoro? Kamangyan. Tama ba? Kung tithes ikaw ay bangibina, nilalo kong ginto. Tama ba? Kaya mga batid, ang nahihirapan talagang magbigay yung hindi malago. At lalong napakahirap magbigay yung hindi pa sa Diyos. Tama ba? So, yamang ang konteksto natin ay dito iikot sa chapter 2 verses 1-10. Ito po yung makikita natin kung bakit po may verse 11 dahil ng verse 1. Tingnan po natin ang verse 1. Now, when Jesus was born, kaya nauso yung yung exchange gift. Dahil lang ipinanganak si Kristo, Pasko. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came not 3 wise men, but wise men. Are you with me? Wise men. Bakit may verse 11? Ano nga yung verse 11? At nagsipasok sila
sa bahay at nakakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsamba sa kanya at nangagbuka sila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto. Bakit may ganong handog? Kasi sabi ng verse 1, wise men. Are you with me? It is not foolishness to give. Ano yung pamagat dyan ni Rinin? Hindi kawalan na ang Diyos ay bigyan. Yung mga padahak ni Rinin dyan. Kala mo na may nagbibigay. Pakinig ko eh. Pakinig ko doon. Ang lagong ang boses mo, Brother Jerome. Okay. May verse 11. Dahil may wise. Siguro ayaw naman niyo masabing kayo ay mangmang. Sino dito ang payag na ikaw ay mangmang? Pero pag wise, may giving. Tama ba? Hindi ito yung wise na magulang. Ito yung wise na nagbibigay. At ang pinag-uusapan dito, ibinigay nila sa Panginoon. Nababagong panganak o hindi naglalaong ipinanganak. Tama ba? Ako iniwala, nung ibigay nila ito, hindi sila nang umalis sa kaya lalagay ni Jose yun. Sa kaya gagamitin ni Maria yon. Alam mo, ang wise, hindi nag-iisip ng gayon. Kasi inihahandog nila yon sa Panginoon. Tama ba? Kapag ikaw ay wise, inihahandog mo lang yan sa Panginoon and that's all. Hindi ko nga rin alam kung saan ginamit ni Maria yon. Saan nga kaya ginamit ni Maria yung gintong yon? Saan kaya binaon? Yung kaya pwede natin ma-detect? Di natin alam. Ay, may kamangyan pa. Ano ba ang kamangyan? Pangloob. Yung pagka inano mo, ubos ang lamok. Insenso. Meron pang mira. Ay, mga may typology po yan eh. Alam mo yung gold, ito po symbolize ng deity of Christ. Yung kamangyan, yun yung sinusunog sa yun ay prayer. At yung mira, yun po yung hinaharap, mapait ho yan. Yan po yung pinipredict na yung future suffering of Jesus Christ. Are you there? Sa ang atin lang dinidiin, mga minamahal, sa giving ay gawain ng matatalino. Mind you, wise ang nagbibigay. Ito yung mga nakakaintindi talaga ng Biblia. Tama? Actually, mga minamahal, kung yung aaralin sa panahon ni Balak at ni Balaam, naganap yung hula na tala, lalabas sa iyo ang tala. Tama ba? Ang layo ng agwat. Meron palang wise men na nakakaintindi nun. Na pag lumabas na ang tala, yun ang palatandaan, ipinanganak na ang hari ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, nagbabasa talaga ng Biblia yung wise men. Tama? Kaya po yung nagbibigay sa kawan ng Diyos, yan wise, may alam yan sa Diyos, may alam yan sa Biblia. Tama ba? Ano ang magandang alam natin dapat sa Biblia? Ang sabi po ng 1 Timoteo chapter 6 verse 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ito ang dapat alam natin, pagiging wise. Wala tayong atin. Wala tayong atin. Amen? Ayaw po mga batid, kapag ikaw ay wise, lalo sa banal na kasulatan,
Kaya hindi mahirap ang gawain ng giving sapagkat naiintindihan mo na lahat ng nasa iyo, hindi naman talaga sa iyo. Ano sabi ng Bible? Hubad kang dumating sa lupa, hubad ka ring aalis. Dumating kang walang dala, aalis kang walang dala. Amen! Kaya kung tutuusin, mga kapatid, kapag tayo nagbibigay, isinasauli lang natin yung sa Diyos. At yan hindi kayang gawin ng hindi wise. Ang nakagagawa lang niya, wise. Be thou my vision. Tama ba yan? Pamagat? Alam mo, nakikita ng wise na ito, ang kanilang pananaw ay pananaw ng Diyos. Kapag nakikita mo, ang gumaganang pananaw sa buhay may pananaw ng Diyos, di ka magiging madamot. Kasi ipaikita sa iyo ng Diyos, yung nasa iyo naman, di talaga iyo eh. Tama ba? Kahit anak natin, hindi yan atin. Kaya panalangin mo, Lord, sana yung ibinigay mo sa aking anak, mapalaki ko ng ayos. At mas mahalin mo ang Diyos kaysa yung anak. Kasi pag minahal mo yung anak na higit sa Diyos, pag kinuha ng Diyos, mamatay-matay ka. Kasi mas minahal mo yung ibinigay kaysa nagbigay. Kaya minsan mamatay-matay tayo pag kumuha ng tithes. Bakit? Mahal mo yan kaysa nagbigay. Tama ba? Mind you, wala kang iyo. Buhay mo nga, hindi iyo eh. Tama ba? Ito ang tanong, itong sukatan, kung iyo yan, ba't hindi mo kayang pigilan pag tinatawag ka ng kamatayan? Oh, akin ito, ba't ko ibibigay? Hindi. Marami nang namatay. Hindi na yun napigilan. Bakit? Hindi kanila yun eh. Kinuha na. Wise ang nagbibigay. Tama ba? Ano sabi ng John 3:27? Ano sabi? Sana wise tayo. Sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipinagkaloob sa kanya mula sa langit. Wala ka ikang matatanggap na anuman, liban na lang ibigay ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, lahat ng nasa iyo, sa Diyos. At yan ang taglay ng wise men. Kaya, naandun ang posibilidad lagi ng giving pag ang pag-uusapan ay sa Diyos, doon sa wise. Kaya hindi giver, hindi yun wise. Wise yun sa negative side. Ang tama doon, magulang, tuso. Tama ba? Are you there? Kaya ba wise? Wise. Tingnan nyo pa na, sabi pa ng Bible, so totoo na po. Wag ho tayong minsan ang dali ho natin magsalita, wala pa sa kamay natin eh. Alam nyo, nako, minsan yung kayanguran ay nasusukat niyan eh. Paghawak mo na eh. Diba? No, ibigay lang ng Diyos ng mga 20,000, 30,000. Pag hindi ko binigyan ng Panginoon, paano nangangarap ka pa? Ay, paano paghawak mo na? Nako, nawawala na pagiging wise. Wise na. Hindi na wise, wise na. Oh, biktima ho ba kayo niyan? Salamat naman. Biktima rin ako niyan. Pero salamat, nababago. Habang nalaon. Kasi hindi maganda eh. Sabi nga sa inyo mga kapatid, ang Diyos ay mayaman, hindi niya kailangan yan. Gusto lang niyang makita kung natututo ka. Kung wise ka.
Ibig sabihin, nakikita mo ang Diyos, nakikita ng Diyos yung talagang pagpapalag mo sa Kanya kasi nagagawa mong ibigay. Asa nakikita ng Diyos talagang natututo ka sa Kanya, wise ka nga. At kaya naman ibalik yan ng Diyos ng ibayo sa iyo. In fact, hindi ibalik, hindi ka lugi. Saratanggap mo na sa Diyos. Kita mo yung kunin. Sabi pa, ano gato'y kayo malulugi, wala ka namang puhunan. Oo nga naman. Wala ako nag-tie sa baboy, ano yun kunin, bigang ingay dyan sa hulihat. Ano? Paano kayo gusto siya? Paano mapagbili ang baboy, hindi naman kayo nag-tie. Okay. Wise. Wala tayong atin. Ang dapat naiintindihan natin dyan. Wise. At saka dito sa Psalms 24 verse 1. Tingnan po. Psalms 24 verse 1. The earth is the Lord's. Ang lupa ay sa Panginoon. Hey! Hindi inyo yan. Hindi akin yan. Patira ka lang ng Diyos. Ano po, may batas na tenant. Pag sinabing tenant, magbibigay ka ng sa lupa. Pag ikay mag-aani, may hunos. Bakit? Hindi yan. Pinapagpaaani lang kita. Pinapaglilinan lang kita. Katiwala lang kita. But you're not the owner. Tama ba? Sa Diyos yan. Amen? Ako expose po dyan sa pagtitinda ng lupa. Merong isang tao ang property, 3,000 hectares. Okay, malulumpo lalo daw pag hinikap ko yon. At pag ito ititripingin, hindi pwedeng lakad. Dapat naka-helicopter. Hindi iyo yan. Sa Diyos yan. Tama ba? Dapat ka nga magbuwis sa Diyos. Nagbubuwis ka nga kay Cesar, di lalo sa Diyos. That is your tithes. Brethren, pero wag mong pipilitin kapag hindi ka anak ng Diyos. Nako, warat ang iyong unawa. Tama? Pero kung ikaw na may anak ng Diyos at warat ka pa rin, ibang usapan yan. Tama ba? Tama ba? Kumusta tayo? If you are not giving tithes, offering, mind you, you're not wise. You're not wise. And you're not growing. Amen? Tama ba? The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world, and they that dwell. Kasama ka na doon. Therein. Ang Diyos ay mayaman. Nako, inahin ng yaman. Tama ba? So hindi talaga, ang hinahanap ng Diyos ay talaga yung iyong ibinibigay. Yung pagkatao mong spiritual. That you are wise. Tama ba? Bakit naging posible ang verse 11? Ang sabi niyan? At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, mga minamahal, ay inihandog nila sa Kanya ang mga alay na ginto at kamangyan at mira. Bakit may verse 11? Kasi dahil ang verse 1, wise men. Are you wise? Ang wise, nagbibigay sa Panginoon. Sa kanyang gawain. Is that enough? At alam niyo ba, sa Matthew 6:19 to 21, ang pagbibigay sa Panginoon, yan ang tunay na pag-iipon. Di ka ang wise nag-iipon? Di ka ang Proverbs chapter 6, meron doong mga langgam? Tinan niyo ang mga langgam. Wala namang namumuno.
Pero sila'y marunong mag-ipon sa tag-araw hanggat hindi na ulan. Kaya pagdating ng ulan, hindi mangangapit bahay. Bakit? Wise nag-iipon. Ang wise nag-iipon. Tama? Pero ang tunay na pag-iipon, dapat sa langit. Kung nag-iipon ka sa lupa, ayan tanong, may naiipon ka ba sa langit? Tingnan niyo po ang sabi po ng verse 19 to 21. Huwag kayong mga tipon ng kayamanan sa lupa. Abay, bawal Na dito'y sumisira ang tanga. Ang tanga. Diba? At ang kalawang. At dito'y naghuhukay. At nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ang iyong iniipon sa lupa, salamat kung walang mangyaring ganyan. Pero nandun yung posibilidad na manakaw, kainin ng tanga, masunog. Pero sa verse 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nangaghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman ruroon ang iyong puso. Tama? Ako naniniwala, hindi masama mag-ipon sa lupa. Pero may babalaan Diyos. Pwede yung nakawin. Pwede yung maamla. Pwede yung masunog. Pwede yung kainin ng tanga. Ng kalawang. Tama ba? Pero mas magandang mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Ano yan? Wise ba nag-iipon? Wise who ba nag-iipon? Sino dito nag-iipon? Alam na. May challenge si Sir Jake. Where is Brother Jake? May binigay yan kay Madam na challenge for 1 year yata. 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos. Alam ko saan nagtatagal, hindi ba katapos? Sa 1,000 pesos. Natigil na. Andali, nung 5 pesos, nung 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos. Ewan kung 500. Pero na-outload na yata Next year na ulit. Pagdating sa 1,000 pesos. Pero nag-iipon. Alam mo balak? Kasi pag nag-7 years si Jimwell, wala na kami problema. Imbitado kayo Layo pa. Invited kayo. Ako niniwalang wise ang nag-iipon. Mas wise ang nag-iipon sa langit. Ang tanong, may naipon na ba kayo sa langit? Oy, may kayo natungo. Pinangatawanan na ninyo ang antok Pagka-giving hindi na kayo masaway. Tama ba? Talagang wala pa naman ang antok pinipilit na come on, my hormones. Asa may warning, may paalala Kung nasaan ang iyong kayamanan, duro ng iyong puso. Tama ba? Sino dito yung may nakatagong at least 500,000 sa kanilang kwarto? Mamayang gabi, dyan ang aking tungo. Halimbawa meron. Bihin ko sa inyo. Pag naalis ka ng bahay, pati ulbo, kandado. Kasi, nakaalis ka ng bahay, nandoon ang iyong puso. Tama ba? May kayamanan ka doon Alam mo kung bakit maraming miyembro, wala dito ang puso? Walang naipon. Kaya ang daling iwanan ng church. Kaya ang daling iwanan ng gawain. Bakit? Wala namang giving na na-invest sa gawain ng Diyos. Kaya wala ang iyong puso dito, wala ka namang na-invest dito.
betang bahay mo, naalis-alis ka palang gusto mo nang bumalik. Bakit? Baka may magnakaw. Ay may kilala, no, huwag na. Malungkot lang, yung aking kilalang naranasan sa ganyan. Hindi mo mamahalin ang Diyos at ang kanyang gawain kung hindi ka rin marunong mag-ipon ng kayamanan sa langit. Tama ba? Maliwanag ko ba? Wise ho ba nag-iipon? Wise ho ba nag-iipon? Kayo ba nag-iipon? Akalam ko, si Brother Michael nag-iipon na yan. Si Jerome, nag-iipon na rin yan. Kasi mga lumuhod na yan sa aking harapan eh. At meron pang alam kong luluhod pa sa akin. Ang hamon ko lang ay sa malamig na lugar kaya hindi matuloy-tuloy. Pero sa Sabado, merong tuloy na. Bigo nasabi ko. Tama ba yung nasabi ko? Ako yata yung nanaginip kagabi, kaya ako yun. Ay salute doon sa nag-iipon. Ay salute din sa mga young people na sipag-sipag maghanap buhay, young people pa lang. Kaso lang di nagtatice. Kung sa lupa'y nag-iipon ka, mas lalong mag-ipon ka sa langit. Tama ba? Then number 2. Tapos na po yung wise. Are you wise? Baka naman kayo galing na galing mo sa school na. Galing-galing mo sa lahat ng uri ng klase ng sinusolusyon sa math. Tapos 10% di mo makwenta. Nasusolve mo ang lahat ng uri ng problema sa math. Easy lang sa iyo. Para ka si Arnie Baron. Knowledge, power. Ang talino mo. Pero 10% nabubo. Tama ba? Verse 2. Tingnan mo, verse 2. Tingnan nyo ha? Di kita sabi ng verse 1. Okay, verse 2 na lang. Saying. Maliit lang naman yung verse 1. Ating isama din ang verse 1. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. For what purpose? From the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come. For what? For what? Not only they are wise, but also they are worshiper. Tama ba? Tama ba? Ba't sila pumunta? Para sumamba. Kaya pala may verse 11. Ano nga ulit ang verse 11? At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nagsamba sa kanya. Nagsisamba sa kanya. Actually, kung babasaan niyo ang verse 10, pakitas natin ng konti yung verse 10. Maganda sa English. Tingnan niyo po yung verse 10. O sige, Tagalog na. At nang makita nila ang bituin. Isang bituin. Di ka? Sa inyo ilan? Ilan ang bituin na inyo nakikita ngayon? At nang makita nila ang bituin, ano? Nangagalak sila. Hindi ba sa galak? Nang di kawasang galak. Hindi humatitisot magbigay ang ganyang sistema. Wise na, mananamba pa. Nagagalak sa Diyos. Tama ba? Kita ko yung picture ni Percival sa kanyang girlfriend. Yung picture sa Facebook ay talaga na sa mata makikita ang pungay. Ika? Ano
Ano sasabihin? May pandemya. Tuloy! Ang kahibangan, ang ligaya. Tama ba? Bigay si Jane may ginagawa din. Pastor, ako yung may pupuntahan. Pwede nga isama si Michael. Sabi ko, pwede. Huwag kang didiretso ng sinihan. Ano sasabihin mong ikaw eh? Wala nang pinakamasaya at nakahihibang na mga sandali ng buhay mo. Kundi yung kasama mo, yung kinagagalakan mo. Anong sasabihin mong mahal yung Big Mac? Ano sasabihin mong mahal yung Goldilocks? Wala yan. Kasi masaya ako sa iyo eh. Kaya yung hindi nalago, tisod sa gawain, tisod sa Diyos yan. Ang masama pa niyan, kasama pastor sa kinatisuran. Itong gandang lalaking ito. Mami, huwag ka maingay. Daskartihan lang yan. Kapag mananamba ka ng Diyos, may giving. May giving sa tunay na mananamba ng Diyos. In fact, ang tunay na sumasamba talaga nagbibigay. Ano sabi, bakit sila pumunta? Para sumamba. Kapag dating ng verse 11, ano sabi ng verse 11? At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nagsisamba. Anong ginawa? Nagsisamba. Ngayon, natapos na ba ang pagsamba sa ganon? At pagdakay binuksan ng kayamanan. Mga kapatid, you cannot separate worship and giving. Ang nagmamahal, nagbibigay. Yung sabi nga na isang, you can love without giving. Huh? You can give without love, but you cannot love without giving. Meron kang paglago doon sa pagbibigay. Tama ba? Kaya alam mo, ang tinitingnan ng Diyos doon, hindi naman talaga yung ginto eh. Yung galak mo sa Diyos. Yung pagsamba mo sa Diyos. Bakit? Mayaman ang Diyos para hingan ka. Siya nga ang nagbibigay sa iyo. Tama ho ba? Tingnan niyo po ang Exodus. Exodus chapter 23, verse 15. Ang pista ng tinapay na walang libadura ay iyong ipagdidiwang. 7 araw nakakain ka ng tinapay na walang libadura, gaya ng iniutos ko sa iyo, sa takdang panahon, sa buwan ng Abib, sapagkat niyon ka umalis sa Ehipto. Take note yung huling panalita. Pakibasa nga natin sabay-sabay. Handa? Basa. Ulit. Handa? Basa. Oh. Isa pa. Basa. Worship and giving ay hindi pwedeng paghiwalayin. Amen? Ako, mahal ko si Jimuel. Kaya ang sakit niyan, pagka humihingi, Daddy, gusto kong, ano yun, mami? Hindi, yung laruan niya. Paw Patrol. Ang hirap pong magpahindi kapag nahingi ang anak mo, lalo't hindi naman masama ang inihingi. Kasi mahal mo eh. Ganon kamahal ni Gara at saka ni Makmak ang kanyang anak. Lupit ng kanilang budget yan. Hindi pa tapos. Pero kakayod marino si Makmak. Bakit? Mahal ang anak eh. Kaya huwag mo sabihin sa akin, mahal mo ang Diyos. Nasaan ang giving? Mahal na ba ka ng Diyos? Nasaan ang giving mo? Nagtatides ka ba? Nag-offering ka ba? Don't tell me you love the Lord. Kasi inseparable yan.
Kaya sabi ng Diyos, walang lalapit sa akin na walang dala. Ibig sabihin, walang mananamba na walang bitbit. Dapat dala mo ang tithes. Offering. Amen? Ba't kayo tahimik na? Diyan number 3. Saan nga ngayon pamagat? Ba't naging good works cannot save? Number 3. Anong verse 1? Balik tayo sa verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men. Wise men. Nakuha natin ng wise men. Ito ang ating punahin, from the east. From the east. Hindi far east. From the east to Jerusalem. From the east to Jerusalem. Anong purpose? To worship. Ano yung worship? Verse 11, giving. Ganong kalayo yung nilakbay ng mga yon? Alam niyo ba sa giving, not only mayroon na tayo wise, worshipper, number 3, working. Are you with me? Binasa ko yung commentary ni Halis. Malabo daw 3 wise men yan. Bakit? Napakalayo ho ng lugar na sinasabing east to Jerusalem. It takes many months journey. Dadaan sa mga disyerto at hindi pwedeng tatatlo, mamamatay sila doon. Kailangan maraming mga katulong. Kaya dumating sila sa Jerusalem, digat nagimbal ang tao. Nakakagimbal ganyan tatatlo. Hindi. Yung presensya nila marami. Kaya nagulat nga ang Jerusalem sa kanilang pagdating eh. Marami yun. Ayun pa mga daladalahan. Alam ka naman sila yung maglalakbay na hindi kakain. Di bago dumating sa ano eh. Ubos ang linsing. Di ba? Baka sila yung mga ano. Marami silang daladalahan. Kaya nagimbal nga ang Jerusalem eh dahil sa kanilang presensya. Pero ang aking pinupunan doon, yung kanilang effort. Just to worship and to give. Tama ba? Bakit? Ano ang sabi ho ba ng Deuteronomy chapter 6 verse 5? At iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Tama ba? Amen. Mga kapatid, ako po iniwala, mga kapatid. Pagsamba din, yung ino-offer mo yon, yung ino-offer mo, nandun yung pawis at lakas nila. Hindi madali yung kanilang ginawa. Ano kapatid? Ikay nagbigay ng tithes, yan ay simbolo ng iyong pawis at lakas. Kasi hindi mo naman dinampot yung pera eh. Pinagpagalan mo yun. Tapos inihandog mo sa Diyos. Pagsamba yun. Marami nga sa atin nauubusan ng lakas sa kawalang kabuluhan. Nagamit lang kay Hinebra. Nagamit lang sa kung sa ano-ano. Maganda yung ating lakas nagamit sa kaluwalhatian ng Diyos. At pwede yung lakas na yan converted na sa tithes. Sa offering. Tama ho ba? Kaya wag ho kayong mahiya. Halimbawa, may mga construction din, hindi ka naman talaga available eh. Anong gagawin? Hindi mo kaya. Pero salamat yung naandito. Tama ba? Ang nakakatuwa, sila gumamit ng lakas, literally, nagtatights pa rin. Dalawang lakas yun. Bakit? Nainom ng Red Bull. Cobra. Ang mahirap niya mga kapatid, di ka nakakatulong dito sa lakas.
Wala pantays. Wala kang kalakas-lakas. Sinong nahot-hot ng lakas mo? Balagtas. Ha? Sinong nasipsip ng lakas mo? Baka puro si Satanas. Puro sarili mo lang. Nakakalungkot. Ha? Huwag kayong matitisod sa akin, ha? Ha? Huwag kayong magdadamdam, ha? Baka daming-daming bagong gadgets, di ka naman nagtatights. Tama ba? Nakakasabay ka sa latest ng mundong ito, pero late ka na sa Panginoon. Nakakasabay ka sa latest ng mundo, pero late ka na sa Panginoon. Hindi mo na ibibigay yung sa Diyos. Tahimik na naman. Ang dali pala magpatahimik ng giving. Tama ba? Hindi mo masama ang iPad. Hindi mo masama ang anumang bagay na maganda. Nagiging masama lang yan. Nasaan ang Diyos? Huwag kayong magagalit sa inyo, Pastor. Nagpapaalala lamang po. Ang gamot daw sa nakakalimot ay dagok. Tama ba? Proverbs chapter 3 verse 9. Ano sabi? Alam na lang po natin ang Proverbs 3 verse 9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Tama? Salamat sa mga coaching nyo. May ties ba yan? At saka, magagamit ko ba yan? Sa gawain ng Diyos, parangalin ninyo ang Panginoon sa inyong tinatangkilik. Tama ba? At ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Ano ba ang unang bunga? Alam natin yung first fruits, pero may prinsipyo yan eh. Ibig sabihin, unang lakas. Unang bunga ng iyong lakas. Dapat sa Diyos. Hindi sa SM. Nakakalungkot yung unang bunga eh. Sa SM agad eh. Sa palengke agad eh. Kaya nung dumating simbahan, ubos na ang lakas. Tama ba? Nauna na ang sarili. Hindi malago yan. At hindi lalago yan. Andiyan pa ho ba kayo? Tama ho ba yun? Malaki ho ba ang aking tama? Malaki ang tama ko. Ay kayo, may tama rin. May tama rin. Ay sana tayo wag lang tamaan. Gawin natin. Gawin natin. Mga kapatid, kung kayo maggawa niyan, ako'y tuwa sa Panginoon. Bakit? Mali yung bintang ni Soriano. Takot na takot ko yung pakialman. Dahil yan ay hindi akin. Sa Diyos yan. Kaya pagka tayo makakita ng gantong simbahan, kung ang takot nyo'y, kung ang pastor nyo'y gayon. Sa tatandaan ninyo mga kapatid, nung magbigay ang wise man, kaya wise man, hindi niya iniisip ko anong gagawin ni Jose doon. At ni Maria. Basta magbigay ka lang, bahala ang Diyos dyan. At kung ako'y magsalaulang gumamit niyan, hindi kayo mananagot, ako mismo. Tama ba? Pero sa biyaya ng Diyos, hindi ko iniisip gawin yan. Ako nga nagbibigay ng 40% plus. At alam niyo ba yung jeep natin, hindi ko na siningil. 50,000 yun. Lumalagot ako, bigay sa akin ng Amerikano. Sa isang lumpong ganito, di kay perang maliwanag yun. No, ang ating simbahan, walang bubong. Ang tawag yan? May bintana, walang parara. Sabi ko, paano yun? Ay kami naglalaba dito, magkasintahan pa lang kami.
Alala ko noon, inabot kami ng gabi, tinawagan ko si Makmak, magbubuhat sa akin. Hindi ko naaalala, hindi nga palang akabuhat, masama pala likod niyan. Ay habang binubuhat, napapaabot ng gabi. Yan ang sabi ni Makmak. Pero sa totoo na, nung naulan, sabi ko ay nasimula na aray, saan kami pupunta ng pagpapatuloy nito? Ay kami kakasal. Sabi ko sa aking kasintahan, pwede ka mami pag tayo ay kinasal, yung ating sabog, ating ipambububong muna at ipangbibintana. Kalain mo yan. Lahat na iniisip ng lingkod na ito sa gawain ng Diyos Kaya ba sa'yo may bubong na tayo? Kaya magbigay tayo. Magbigay ho tayo. Makakabili ho tayo ng luting yan. At subukan natin kung hindi tayo patnubayan ng Panginoon Diyos dyan. Then number 4, wala na patnubay sa inyo Ano? Verse 2. Saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star. Di ka? Mula sa silangan, papuntang Jerusalem. Anong kanilang naging patnubay? Tala. Tama ba? Tala. Tapos nung dumating doon, nagtanong kay Herodes. At naging ba si Herodes? At pinaya, sige, pag nakita ninyo, sabihin niyo sa akin. At ako'y sasamba rin. Sabi sa iyo, maluloko mo, batang mental. At ang simaris, nakita nila ang tala. Hanggang sa sila'y dalhin kung saan naroon ang Panginoon. Sa ano po ang prinsipyo kapag may... Tapos nangyari yung verse 11. So, number 4, nandun yung walking with God. Tama ba? Talagang ikaw ay ginagabayan ng tala. Alam mo ang nagbibigay, ginagabayan ng tala yan. Are you there? Mula doon sa napakalayo lugar, papuntang Jerusalem, ginabayan sila ng tala hanggang sa nakarating doon sa kung saan naroon ang ipinanganak. Ginabayan sila ng tala. Alam mo yung nagbibigay, ginagabayan talaga ng Diyos yan. They are walking with God. Tama ba? Ang sarap po na ang Diyos ang naggagabay sa atin. Kaya kung iniwala mga kapatid, naging posible ang verse 11 kasi kasama nila ang Diyos. Tama? Kaya don't tell me, kasama mo ang Diyos, walang giving. Tama ba? Matatakot ka kasing magnakaw kung kasama mo ang Diyos. Para bagang kasama mo ang pulis, isukulong, magnakaw. Pasan ka? Magnanakaw sana ho kaso lang ako yung kasama nyo. Hindi ka? Hindi ka na makakapag-isip magnakaw kasama mo ang pulis. Ba't ka mag-iisip na hindi bigay sa Diyos? Sa Diyos, kasama mo nga ang Diyos. Tama ba? Oh, ako sana himang gagahasa kaso lang kasama ko kayo. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag lumalakad kang kasama mo ang Diyos, ibibigay mo yun sa Diyos. Kasi may iyak kang hindi mo ibigay, kasama mo nga siya. Gabay ka ng tala. Tama ba? Then last. Tingin ko sa inyo, araw na, hindi tala. Ano? Verse 1 uli. Verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Napakalayo pong agwat niyan. At ang sabi, napakamapanganib na paglalakbay sapagkat dadaan sa disyerto. Pero nang makikita natin, nakarating pa rin sila doon sa bahay na kung saan naandun ay ipinanganak. They are protected. World. Ayaw nga kapatid, kapag ikaw ay giver, babantayan ka ng Diyos. Gusto niyo bang ikaw ay bantayan ng Diyos? Maging giver ka. Kasi halimbawa, teka muna.
Kita ng Diyos may dalang ginto, may dalang kamanyan, may dalang mira. Pero may patutuklaw ito sa ahas sa disyerto. Hindi may ibigay. Tama ba? Tama ba? Gusto nyo ba kay world bakod ng Diyos? Naku, itong taong are. Ang galing lang salita, pag hawak naman. Hindi na ibigay. Hindi ko rin babantayan. Padadala ko dito yung maniningil. Ang abot-abot ng maniningil. Maintindihan. Di ba? Tama ba? Alam mo, kapag ikaw talaga yung wagas ang puso magbibigay, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa mapanganib na paglalakbay. Bakit? May ibibigay ito sa akin kung papatayin ko na agad, sayang. Hindi na patunayan ang kanilang pag-ibig. Gusto nyo bang kaibang gwardyado ng Diyos? Ay, Panginoon nga, ay first fruits. Ay, sige, dinig ka na, love na love mo ako Binantayan ka pa rin, akala mo dinala ka na sa langit. Di ba? Kaya kung hiniwala mga kapatid, nakarating, sabi nga yung mga matatanda, pag nakakarating, alim galing sa pagbubukid, nakaupo ng kanyang tuga, salamat sa Diyos. Nakauwi ng busaysay ng malwalhati. Busaysay yan, salita. Busaysay na malwalhati. Kumbaga nung makarating doon, sa presensya ng Panginoong Sus, kaya sila'y di kawasang galak nakarating ng busaysay. Are you with me? Bakit? Iningatan ng Diyos sa napakahabang paglalakbay. Gusto niyo bang ingatan ka ng Diyos? May nakikita ba siyang ibibigay mo sa Kanya? Pagdating ng busaysay. Baka naman nakita sa inyo yung pusong biyang at reklamo. Wala na nga na ibibigay, puro reklamo pa. Ay siya, see you in heaven early in the morning. Are you with me? Amen? Sana makarating tayo ng busaysay na masaya. Dahil iningatan tayo ng Diyos para magawa yung ihahandog natin sa Kanya. Maliwanag ba? Tayo pa manalangin.